Maghanap ka ng lalaking matino, yung responsable. Sabi ni Ninong sa akin, matapos akong tanungin kung ako ba ay may nobyo na. At yung gwapo po na gaya niyo, Ninong? Tanong kong nakangiti. Dapat lang. Given na yan dapat, no? Natatawa niyang sabi. Hay, kung sana lang ay maraming Ninong Franz sa mundo, pinakasalan ko na rin sana. Kita ko sa gilid ng mga mata ko na napatitig siya sa akin sa sinabi ko. Ikaw talaga. Tanging nasabi niya. Kasi naman, Ninong, tingnan mo nga ikaw oh. Para nga lang tayong magkapatid kung titingnan ng pisik mo eh. Sabi ko. At ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ko. Nilapitan ko siya. At pinisil pa ang mga muscles niya. Eto pa oh, napakamaskulado. At napakamatipuno pa ng dibdib mo. Ay nako, sino bang babaeng hindi mahuhulog sa'yo? Naramdaman ko ang paninigas ni Ninong sa kanyang kinatatayuan. Impit akong napasigaw ng hapitin niya ako palapit sa kanyang katawan. Pati ba ikaw, nahulog na rin? Tanong niya. Hindi ako nakasagot. Nakatitig lang ako sa kanyang mga mata. Ang mga mata niyang nagliliyab, puno ng pagnanasa. Ni minsan sa buhay ko ay hindi ko hiniling o ginustong matawag na isang kirida. Ngunit nang dumating siya sa buhay ko, tila nakalimutan ko ang pagiging isang desenteng babae. Hinayaan ko ang sarili na tangayin ng tukso o lasapin ang sarap ng mga panandaliang sandali. Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po akong Cheryl. Hindi ko totoong pangalan. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang kwento na matagal ko na ang tinatago. Isang bahagi ng buhay kong pilit kong kinalimutan. Pero sa tuwing napipikit ako, bumabalik pa rin na tila kahapon lang nangyari. Noong mga panahong yun, nasa 4th year college pa lang ako. Kasagsagan yun ang internship ko. Malayo sa amin ng kumpanya na papasukan ko para sa aking internship. Kung kaya't kinailangan kong makitira muna sa bahay ng Ninong Franz. Asawa ng pinsan ng nanay ko. Isang sakayan lang kasi mula sa kanila ang papasukan ko. Hindi naman sila nagdalawang isip na patirahin ako. At nang makatipid na rin sa gastusin. Mabait si Ninong. Tahimik, responsable. Kung pag-uusapan naman ang fisik niya, masasabi kong nagmistulang 5 taon lang ang agwat namin dahil napakabata pa niyang tingnan. Matipuno ang kanyang braso at malapad ang dibdib. Gwapo si Ninong. Mataas ang kanyang ilong at ang ganda pa ng kanyang kilay. Si Ninong din yung tipo ng taong hindi mo maiisip na magagalit. Palaging kalmado. At masasabi kong napakapasensyosong tao. At dahil lumaki akong walang tatay, natural lang sigurong maging malapit ako sa kanya. Cheryl, kumain ka na ba? Tanong niya sa akin minsan. Hindi pa po, Ninong. Aba, paano ka lalakas niyan? Halika, sabay na tayo. Simpleng ganun lang. Pero sa mga panahon na pakiramdam ko, wala akong direksyon. Malaking bagay na mayroong taong nag-aalala. Si Ninang naman, madalas wala sa bahay. Nagtatrabaho siya bilang supervisor sa isang hotel. At madalas, late umuwi. Kaya madalas kaming magkasabay ni Ninong sa hapagkainan. Minsan, pati sa panunood ng TV. Anong plano mo pagkatapos ng graduation? Tanong niya minsan habang nanunood kami ng balita. Hindi ko pa po alam, Ninong. Parang gusto kong mag-apply sa marketing, pero natatakot ako. Ngumiti siya. Yung tipong nakakakalma. Lahat naman tayo natatakot. Pero tandaan mo, Cheryl, ang tapang, hindi yan kawala ng takot. Ang tapang, yung kahit takot ka, tuloy ka pa rin. Hindi ko alam kung bakit, pero mula noon,
Nag-iba ang tingin ko sa kanya. Parang hindi lang siya ninong. Parang siya na rin yung haliging hinahanap ko buong buhay. Yung nagbibigay ng kumpiyansa, ng direksyon, ng pakiramdam na ligtas ka kahit saan. Kinabukasan, maaga na namang umalis si Ninang. At ako naman, may lagnat. Nang pumatok si Ninong sa kwarto ko para dalhan ako ng lugaw, doon unang pumasok yung pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Mainit ka pa rin, sabi niya habang inaabot ang basang bimpo. Dapat magpahinga ka. Napatingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita kong iba ang lambing ng tingin niya. Hindi pa man kami nagsasalita, pareho naming naramdaman na may kakaibang katahimikan sa pagitan. Hindi masama, pero hindi rin tama. At mula noon, nagsimula ang lahat ng mga araw na sinusubukan kong unawain kung anong klaseng damdamin ba yon. Pagmamahal ba? O utang na loob lang? Nang gumaling na ako mula sa pagkakasakit, parang may nagbago sa paligid. O baka ako lang yung nagbago. Kasi kahit bumalik na sa normal ang lahat, bumabalik sa isip ko kung paano niya ako tinakpan ng kumot, kung paanong hinintay niya akong makatulog bago siya lumabas ng kwarto. Sabi ko sa sarili ko, si Ninong lang yon, nag-aalala lang siya. Pero sa tuwing nagtatama ang mga mata namin, may kung anong hindi ko mabigkas. Parang may hangin sa pagitan naming dalawa na hindi ko alam kung hahayaang dumaan o pipigilang huminga. Isang gabi, habang naghahapunan kami, bigla niyang nasabi, "Alam mo, Cheryl, parang anak na talaga kita." Ngumiti ako, pero hindi ko alam kung anong klaseng sakit ang naramdaman ko sa salitang anak. Bakit parang ayokong marinig yon? Kaya nga siguro ay ganun siyang mag-alala sa akin kasi wala siyang anak. Bakit ako nasasaktan? Tahimik lang ako buong gabi. Pagkatapos naming kumain, naglinis ako ng kusina. Lumapit siya at sinabing, "Pahinga ka na, ako na dyan." Ngumiti ako. Pilit. "Kaya ko naman po, Ninong." "Cheryl," sabi niya. At sa tono ng boses niya, may kung anong bigat. "Hindi ka naman namin pinatira rito para manilbihan. Tsaka wag mong pilitin gawin lahat ng bagay. Okay lang naman humindi at magpahinga." Tumingin ako sa kanya. Matagal. Mas lalo ko lamang naramdaman ang bagay na ayokong pangalanan. Nang gabing yon, hindi ako agad nakatulog. Naririnig ko mula sa sala yung mahina niyang paglakad, yung pagbukas ng TV, yung mahinang tawa niya habang nanonood ng comedy. Parang gusto kong bumaba, sumabay, pero pinigilan ko ang sarili ko. Kasi alam kong iba na yung dahilan. Hindi na ako bumababa para makisama, kundi para maramdaman yung presensyang hinahanap ko. Kinabukasan, nag-aya siyang sabay kaming mamalengke. "Para naman makalabas ka," sabi niya. Habang naglalakad kami sa palengke, ilang tao ang nag-aakalang mag-asawa kami. Natawa lang siya. At sabi niya, "Narinig mo yun? Mag-asawa raw tayo." Tinawanan ko rin. Pero may kakaibang kilig na biglang sumingit sa dibdib ko. At doon ako lalong natakot. Hindi ko alam kung anong klaseng kasalanan ang unti-unting pumapasok sa isip ko. Pero simula noon, tuwing ngingitian ako ni Ninong Franz, pakiramdam ko may lihim na gusto kong itago. Kahit hindi pa man nangyayari, alam kong mali na. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang tahimik na koneksyon namin. Yung hindi pinag-uusapan, pero pareho naming nararamdaman. Minsan, iniisip ko, baka ako lang talagang nag-iisip ng sobra. Baka lahat ng ito, ako lang ang may maling pakahulugan. Pero sa mga araw na magkasama kami ni Ninong,
Hirap akong kumbinsin ng sarili ko na wala akong nararamdaman. Dumating yung isang weekend na wala si Ninang. May team building sila ng mga kasamahan niya sa trabaho. At ilang araw siyang mawawala sa bahay. Kami lang dalawa ni Ninong sa bahay. Tahimik. Yung tahimik na naririnig mo, patitibok ng puso mo. Magpahinga ka na, Cheryl. Sabi ni Ninong habang pinapatay ang TV. Hindi pa po ko antok. Sagot ko. Tsaka gusto ko pa pong kausapin kayo. Napangiti siya. Sige, anong gusto mong pag-usapan? Hindi ko po alam. Kahit ano, basta makinig lang kayo. Umupo siya sa kabilang sofa. Matagal kaming nagkwentuhan. Tungkol sa trabaho, sa buhay, sa takot ko sa hinaharap. At habang nagsasalita ako, nakatitig lang siya. Parang bawat salitang lumalabas sa bibig ko ay mahalaga. Cheryl, sabi niya bigla. Alam mo, napakabait mong bata. Pero minsan, sa sobrang bait, nakakalimutan mong may karapatan ka ring mapagod. Napayuko ako. Minsan nga po, gusto ko nalang mawala. Kahit sandali lang. Para hindi ko na maramdaman yung bigat. Tahimik siya. Pagkatapos ay marahan niyang sinabi, kung pwede ko lang alisin lahat ng bigat mo, gagawin ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Pero ang tinig niya, may lambing na hindi ko pa naririnig dati. Maya-maya, tumayo siya at dinampot ang kumot sa tabi. Para hindi ka lamigin, sabi niya at ibinalot ang kumot sa akin. Napatitig ako sa kanya dahil sa ginawa niya. Salamat po, bulong ko. Ngumiti siya. Pero yung ngiti na hindi na gaya ng dati. May halong kaba. May halong pag-aalinlangan. Kinabukasan, hindi siya makatingin ng diretsyo. Ako rin, iwas ng iwas. Pero sa tuwing magkakasabay kami sa almusal, naroon pa rin yung tahimik na tanong sa pagitan namin. Hanggang saan namin kayang pigilan. At sa tuwing mag-isa ako sa kwarto, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Bakit si Ninong? Bakit yung taong dapat ay tinitingala ko? Siya pa yung hinahanap ko. Bakit sa may asawa pang tao? Linggo ng gabi noon. Kagagaling lang ni Ninong Franz sa inuman, kasama ang mga katrabaho niya. Narinig kong bumukas ang gate, kasunod ng mahihinang yabag sa sala. Lumabas ako mula sa kwarto. Ninong? Oh, Cheryl, gising ka pa. Medyo garalgal ang boses niya at amoy ko agad ang alak. Nako, bakit naman po kayo nag-iinom? Sabi ko habang lumapit. Gumiti siya, mahina. Konti lang naman ininom ko. Umupo siya sa sofa, medyo hilo. Kumuha ako ng tubig at iniabot sa kanya. Ayan, inumin niyo po muna. Ngumiti siya ulit. Pero may lungkot sa likod ng ngiti na yon. Cheryl. Tawag niya, mababa ang tono. Alam mo ba kung bakit ako umiinom minsan? Umiling ako. Bakit po? Kasi kahit anong gawin ko, pakiramdam ko may kulang pa rin. Si Ninang po? Tanong ko, maingat. Tumango siya. Oh, lagi siyang wala. Lagi siyang abala. Tapos pag-uwi niya, parang may pader sa pagitan namin. Tahimik ako. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Hanggang sa marinig ko siyang huminga ng malalim at magpatuloy. Minsan nga, Cheryl, nakakalimutan kong hindi pala ikaw ang misis ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman.
Baka dahil lasing lang siya. Baka wala na yung mga salitang yun sa umaga. Pero habang tinitingnan ko siya, yung mga mata niyang pagod, yung boses niyang halos pabulong, parang may bahagi sa akin na gustong umiyak. Hindi dahil sa naaawa ako sa kanya, kundi dahil naiintindihan ko yung pakiramdam ng kulang. Kahit puno ang paligid mo ng tao. Ninong, sabi ko, halos pabulong. Matulog na po kayo. Maaga pa kayo bukas. Tumingin siya sa akin. Diretso. Cheryl, sabi niya. Kung ibang pagkakataon siguro, baka hindi lang kita tinitingnan bilang inaanak. Natigilan ako. Hindi ko alam kung hihinga pa ba ako. At bago ko pa mapigilan, ako rin, Ninong. Kung ibang pagkakataon lang siguro, baka hindi na ako mahirapang pigilan ang nararamdaman ko para sa'yo. Kita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha. Cheryl, tanging nausal niya. Sige, Ninong, magpahinga na po kayo. Akmang tatalikod na ako nang hawakan niya ang braso ko. Napatigil ako at muli siyang nilingon. Nakatitig siya sa akin. May mga matang nagliliyab at puno ng pagnanasa. Hinatak niya ako at napakandong sa kanya. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko sa'yo, Cheryl. Paanas niyang wika. At bago ko pa man mapigilan ang sarili, ay idinampi ko ang aking labi sa kanya. Napayakap siya sa akin. Ginantihan ang aking halik. Hindi na namin alintana ang mga babala sa isip. Nawala lahat ang aking mga pag-aalinlangan. Ang mga kamay ko ay nakakapit sa batok niya. Ang mga labi namin ay magkasabay sa ritmo na para bang wala nang bukas. Cheryl, mali ito. Hindi dapat kita pagsamantalahan. Ngunit imbis na sumagot, ay ako na ang naunang kumilos. Hanggang sa naramdaman kong maging siya, ay nawala na ang natitirang katiting na pagpipigil. Pagkatapos ng gabing yon, nag-iba si Ninong. Tahimik siya. Pero hindi na yung dati niyang katahimikan na kalmado. Ngayon, may halong iwas. May halong takot. Hindi siya lumapit sa akin. Hindi rin kami nag-uusap gaya ng dati. Maging ang nangyari ng gabing yon ay tila isinasantabi namin. Hindi ko alam pero para akong nasaktan. Pinagsisihan niya ba ang nangyari sa pagitan namin ng gabing yon? Cheryl, may meeting ako bukas. Baka gabihin ako. Sige po, Ninong. At yun lang. Ganun lagi. Maikli. Walang tinginan. Walang kwentuhan. Pero minsan, pag napapadaan ako sa sala habang nanunood siya ng TV, ramdam kong sinusundan niya ako ng tingin. Yung tipong ayaw niyang mapansin ko. Pero alam kong naroon. Hanggang isang gabi, bumaba ako ng kusina para kumuha ng tubig. Kami pa ring dalawa ni Ninong dahil sa susunod pa na araw, makakauwi si Ninang. Halos mapatalon ako sa gulat nang pagkasarado ko ng fridge ay may nakatayo na sa may bandang lababo. Si Ninong. Ninong? Nandyan pala kayo. Nauutal kong sabi. Napatitig siya sa akin mula ulo hanggang paa. Tila nanlamig ako nang mapagtanto ang aking suot. Nakasuot ako ng short at hapit na sleeveless. Gaya ng palagi kong sinusuot kapag natutulog. Mabilis akong napayuko at nagtungo ng lababo kung saan siya nakatayo para ilagay ang baso. Aalis na sana ako ngunit hinapit niya ang bewang ko paharap sa kanya. Magkadikit ang aming mga katawan at libu-libong boltahe ng kuryente ang lumukob sa aking katawan. Ninong? Tanging nausal ko. May sinasabi ka, Cheryl?
Mapanukso niyang tanong, malapit sa aking tenga. At yun ang tila hudyat ni Ninong. Sabay-sabay naming tinungo ang rurok ng ligaya habang sinisigaw ang pangalan ng isa't isa. Nang makabalik si Ninang, ay tila normal lang ang lahat. Parang walang nangyari. Pareho pa rin ang takbo ng mga araw namin. Aalis si Ninang para magtrabaho. Papasok ako sa kung saan ako nag-e-internship. At si Ninong naman ay i-check ang kanilang maliit na negosyo. Ngunit sa kabila nun, mga lihim at patagong tagpo namin ni Ninong. Minsan, sa tuwing pupunta ako ng kusina o kaya ay dadaan sa sala, ay maalala ko ang mga tagpo namin ni Ninong. Nakaka-excite, nakaka-thrill. Pagsapit ng mga 7:00 ng gabi, ay sabay kaming naghapunang tatlo ni Ninong at Ninong. "Kumusta naman ang internship mo, Cheryl?" Tanong sa akin ni Ninang habang kumakain kami. "Okay naman po, Ninang. Mababait ang mga kasama ko roon, pati yung manager, kaya masaya sa trabaho. Marami na rin po akong mga natutunan mula sa kanila." Nakangiti kong sabi. "Mabuti yan. I-experience mo lahat ng pwede mong ma-experience sa trabaho dahil magagamit mo yan kapag naghanap ka na ng trabaho after graduation." Aniya na sinang-ayunan ko naman. Tahimik lang si Ninong habang patuloy kaming nagkukwentuhan ni Ninang. Napatingin ako sa kanya nang mahulog ang kanyang tinidor. Yumuko siya sa ilalim ng mesa upang kunin ito. Pero maya-maya lang ay naramdaman ko ang pagdapo ng kamay niya mula sa binti ko at sadya niyang mabilis na idinaan sa pagitan nito. Napatigil ako at napasulyap kay Ninang. Mabuti na lang at patuloy pa rin ito sa pagkain. At mabuti na lang ay napigilan ko ang pagsinghap. Pagtingin ko kay Ninong ay nakangisi lang ito. Lumalim ang gabi at tahimik na ang buong bahay. Siguro ay tulog na sila Ninong at Ninang. Ngunit mali ako. Dahan-dahang bumukas ang aking pinto at pumasok si Ninong. Agad siyang pumunta sa akin sa may kama at pumaibabaw sa akin. "Ninong, baka mahuli tayo ni Ninang." Mahina kong sabi. "Mahirap na yun gisingin kapag natamaan na ng tulog," sabi niya at mabilis na siniil ako ng halik. Hindi na ako nakatanggi at ginantihan din siya. Mabilis ang kanyang mga kamay. Ilang segundo lang at ang mga damit namin ay nakalatag na sa sahig. Pigil ang aming mga hininga. Napakagat ako sa aking labi upang pigilan ang mga daing na nais ko mawala. Lumipas ang mga buwan at ganoon pa rin kami ni Ninong. Hindi ko na mabilang kung ilang patagong sandali ang ninakaw namin. Ngunit totoo ngang, every action has a consequences. Nang buwan na yon, ay ilang araw na akong delayed. Natatakot ako sa aking naiisip dahil ramdam ko rin ang mga pagbabago sa katawan ko ng mga nakaraang araw. Madalas akong mahilo, napapagod, at madalas akong naduduwal. Alam ko ang ibig sabihin ng mga sintomas na yon. Ngunit ayokong aminin sa sarili ko. Napagdesisyonan kong bumili sa pharmacy ng pregnancy test at tama nga ang hinala ko. "Ninong, buntis ako." Mahinang sabi ko, naiiyak. Nasa kusina kami ng araw na yon. Wala si Ninang. Nasa trabaho. Kita ko ang pagkagulat sa mukha ni Ninong. Hindi inaasahan ang balitang hatid ko. Sigurado ka ba?" Inilatag ko sa harap niya ang 5 pregnancy test na lahat ay positive. Hindi siya nakapagsalita. Nanatili siyang nakatitig doon. Anong gagawin natin, Ninong?" Napatayo siya at pabalik-balik na naglalakad. Halatang hindi rin alam ang gagawin. "1 buwan na rin lang naman, di ba? At matatapos na ang internship mo?" Aligaga niyang tanong. Nakatingin lang ako sa kanya. Hindi alam
kung ano ang ipinupunto niya. Tapusin mo muna ang internship mo. Babalik ka na rin naman sa inyo, di ba? Doon mo na ipagpatuloy ang pagbubuntis sa bata. Hindi pa naman din lalaki ang tiyan mo hanggang graduation mo. Dagdag niya. Napakunot ako ng noo. Hindi mo ba ako paninindigan, Ninong? Naiiyak kong tanong. Ano na lang ang sasabihin ko sa mama ko kapag tinanong nila kung sino ang ama ng dinadala ko? Napatigil siya at napaharap sa akin. Paano na kami ng ninang mo? Ano na lang mararamdaman ng ninang mo? Ayokong maghiwalay kami. Sabihin mo lang na kunwari ay hindi mo alam kung sino ang ama o kung anong palusot ang maisip mo. Pero huwag kang mag-alala. Magpapadala ako sa iyo ng suporta at gagastusin mo para sa bata. Basta, huwag mo lang sasabihin ang totoo. Cheryl, mahal ko ang asawa ko. Doon na bumagsak ang mga luha ko. Marahan akong napatango-tango. Tila naiintindihan na ang lahat. Ginawa mo lang pala akong parausan, Ninong. Sabi ko. Sarkastikong natatawa habang patuloy ang pagbagsak ng mga luha. Dahan-dahan akong tumayo at humarap sa kanya. Hindi ko na napigilan at dumapo ang palad ko sa pisngi niya. Kasalanan ko rin namang nagpadala ako sa tukso. Pero sana naman nagpakalalaki ka, Ninong. Tinalikuran ko siya at pumasok ng kwarto. Doon ko hinayaan ang mga luha at hagulgol kong kumawala. Ang tanga mo, Cheryl. Ang tanga-tanga mo. Paulit-ulit kong sabi sa sarili. Hindi ko na hinayaang manatili pa sa kanila matapos ang araw na yon. Nakiusap ako sa kasamahan ko sa internship na sumama sa kanyang boarding house at maghati sa pagbabayad ng inuupahang kwarto. Mabuti na lamang at pumayag siya. Maayos akong nagpaalam kay Ninang. Ayaw niya sanang pumayag, pero hinayaan na lang din ako sa desisyon ko. Tahimik lang si Ninong ng araw na yon nang magpaalam ako. Umuwi ako sa amin matapos ang internship. Hindi ko masabi kay Mama ang sitwasyon ko. Hindi ko alam paano at anong mukha ang ihaharap ko kapag nalaman niya. Hanggang dumating ang araw na bigla na lamang akong nagdudugo. Panay ang iyak ko ng araw na yon at sobra ang pag-aalala ng mama ko. Dinala niya ako sa ospital at doon nalaman ni Mama na nagdadalang tao pala ako. Ngunit sa kasamaang palad, nawala ang baby ko. Sabi ng doktor ay dulot ng stress. Pagka-uwi ko kasi ay hindi ako makakain ng maayos. Kulang ako sa tulog at stress din sa mga requirements na kailangan i-submit kasi nga graduating ako. Umiyak si Mama dahil bakit daw hindi ko sinabi sa kanya. Ngunit hindi na rin siya nagtanong ng marami at hindi na tinanong kung sino ang ama. Sinamahan niya lang ako hanggang sa bumuti ang pakiramdam ko. Matagal bago ako nakausad mula nang nakunan ako. Parang may kalahating parte ng puso ko ang kasabay na nawala nang mawala ang baby ko. Malaki ang pasasalamat ko kay Mama na hindi siya umalis sa tabi ko hanggang makabawi ako. Dahil sa pagpili ko sa mali, nadamay ko pang inosenteng buhay. Anak, patawarin mo si Mama. Hindi niya naalagaan ang sarili niya kaya ka nawala. Hindi pa man kita nakikita, ngunit mahal na mahal ka ni Mama. Ngayon, masakit pa rin sa akin ang mga nangyari. Ngunit kailangang umusad at magpatuloy sa buhay. Unti-unti pa rin akong bumabawi, natututo at bumabangon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lamang po. Cheryl.